pagbati sa inyo ng matagumpay na araw. Panibagong kwentong mala-adventure na naman ang ibabahagi namin sa inyo. Ngayong araw nga ay maaga kaming gumising dahil medyo malayo-layo ang lalakbayin namin. Kasama ko pala si Bernard or aka Ambo, ang future SK chairman ng Barangay Biriran. Charot lang, maaga pala kaming gumising. Alas 4 nga ng madaling araw ay gising na ako. Si Ambo naman alas 3 pa lang daw ay gising na siya kasi nagsaing pa siya. Isang napakalaking himala nga Ambo kasi gumising ka ng maaga. Good. Pagkarating nga namin dito sa sentro ng gubat ay naghanap muna kami ng mga pag-aalmusalan namin. Sigurado kasing gugutumin kami sa biyahe. Masyado kasing maaga ang tagpuan namin dito kaya hindi na kami nakapag-almusal sa bahay. Yan nga pala mga bossing yung palengke namin dito sa aming bayan sa gubat. Dito naman sa terminal ng RG line na ang aming tagpuan ay nag-request kasi kaming kasamahan na dito na daw sasakay. Hindi daw kasi siya pwede sa aircon. Baka maano daw siya. Basta alam nyo na yun. Isa-isa na nga umakyat itong mga kasamahan namin. Paalis na rin kasi kami. Itong mga kasama ko pala ay mga kabarangay ko din. Bali meron nga silang binuong outing. Ako naman ay nakisabit lang sa kanila. Shoutout pala dito kay Ate Fe. Ay Mary Grace pala, sorry. Agoy. Bali mga SK official pala ang nag-organize nito. At may isang kasamang barangay official. Kasama na ang mga youth at mga residente ng aming barangay. Kuminto nga muna kami dito sa crossing ng Barangay Biriran. May mga kasamahan kasi kaming dinaanan namin dito. Hindi na nga sila dumiretso ng sentro kaya dinaanan lang namin. Medyo marami-rami nga rin itong mga kasamahan ko. Kaya lang ay hindi pa kami talaga magkakakilala. Kahit nga mga kabarangay ko ito. At dinaanan din namin itong SK chairman namin na si Noe. Mabait at masipag yan. At isa pa, single pa yan. Kaya ano pang hinihintay mo? Agoy. Maya-maya nga lang ay nakarating na kami dito sa may kanto. Bali papasok ito sa pupuntahan namin. Tama yung nabasa nyo sa signboard. Papunta nga kami ng Mount Cabanbanan. Dito lang yan sa may Barangay Ginlahon, Sorsogon City. At sa wakas nga ay nakarating na kami dito. Unang landing pa nga lang ito. Sa dami nga ng aming bitbiting paakyat ng bundok, mukhang mahihirapan talaga sila sa pagbibit-bit nito. Ako bag lang talaga ang dala ko at tumbler. Ako lang kasi ang taga-video sa kanila. Itong mga kasamahan ko nga ang gaganda pa ng mga ngiti nila. Pero siguradong mapapalitan niya ng hingal mamaya. Mga bossing yung sinakyan palang jeep namin kanina ay idiniretso na kami dito sa taas. Bali siningil nga kami ng 80 pesos kada isa. Hindi na nga rin lugi ang driver. May mga na-pick up din kasi siyang pasaherong nadaanan namin. Ito na nga at nagsisimula na ang kalbaryo ng pag-akyat dito sa bundok. Abay kalbaryo talaga. Halos karamihan nga sa kanila ay first time pa lang makaakyat dito. Kami naman ni SK ay pangalawang beses na namin na umakyat dito sa bundok. Halos wala pa nga kami sa exciting part sa pag-akyat dito sa bundok. Pero hingal na nga itong mga kasamahan ko. Buti na nga lang naglaan ako ng maraming oxygen sa katawan ko. Sa may parting paakyat pala ay may mga dinaanan tayong mga resort. Pagkarating nga namin dito sa may papasok sa may hagdanan at habang nag-aantay kami sa iba naming kasamahan, bumili nga muna kami ng ice candy para magpalamig muna. Halos kasunod nga lang pala naming makarating dito si Kagawad Ruel. Nagmotor lang kasi sila kaya hindi kami sabay-sabay. Habang nag-aantay kami kay Ambo at Trimerson ay nagkwentuhan muna itong mga kasamahan ko. Bumili kasi sila sa tindahan ng may inom. Ito na nga pala ang mga kasamahan ko paakyat ng bundok. Medyo nagkakahiyaan pa nga kami kasi nga ay hindi pa talaga magkakakilala. Mistulang team building na nga rin ito ng aming mga kabarangay. Ito palang si B-Boy ay adapted na ng aming kabarangay. Syempre taga sa amin ang kanyang baby love. 21 katao pala kami na aakyat dito sa bundok. Ito palang si Maki ay kakilala ko. Hindi nga ako na-update na kasama pala siya dito. Iilan nga lang ang halos kakilala ko dito. Yung pamangking kong si Bernard talaga ang halos kakilala nila. Pasensya na at hindi ko kayo mai-shoutout isa-isa. Hindi ko talaga makabisado ang mga pangalan ninyo. Ito pala si baby girl ang pinakabata na kasama namin. Kasama ang kanyang nanay na cutie-cutie. Shoutout pala dito kay Sarah Jane at Kagawad Ruel. Ayan na nga at mag-uumpisa na kaming umakyat dito sa pinakatarik na hagdanan papunta sa bundok ng Mount Cabanbanan. Yung unang akyat ko nga dito last year, sobrang nahirapan din ako nun. Sabi ko nga sa sarili ko parang ayaw ko nang bumalik dito. Pero ngayon paakyat na naman ako. Agoy! May isa pala kaming kasamahan na sobrang nahirapan talaga sa pag-akyat dito. Ito nga si baby girl ay talagang palaban din sa pag-akyat. Pero hingal na hingal din siya kahit hindi pa nangangalahati ang inaakyat namin na hagdanan. Sino kaya ang gumawa nitong hagdanan? Abay napakatarik. Mga bossing yung nakikita nyo
Palasoba ay isang geothermal plant. Bali sabi nga sa akin ni Kagawad ay dito daw sila kumukuha ng kuryente. Bali ito daw ang nagsusupply ng kuryente dito sa lugar nila. Di ba ang galing? Hingal na nga kami dito sa pag-aakyat. Kada ilang hakbang nga namin ay may katumbas na maiksing pahinga. Hindi talaga kakayanin ang dire-diretsong pag-akyat. Lalo pat may mga dala-dala kaming mga kagamitan. Ako nga't habang paakyat ay kinukuhanan ko talaga ng video. Memories kasi ito pagdating ng panahon. O diba may kanta pa yan? Pagdating ng panahon. Agoy! Pinanta pa talaga. Itong part pala ng hagdanang ito ay makakahinga ka na ng maluwag-luwag. Kaya itong mga kasamahan ko ay nagpahinga muna. Pero yung iba ay hindi pa talaga nakakaakyat. Paisa-isa na ngang dumarating itong mga kasamahan namin. Kaya lang ang iba ay nangangalahati pa lang talaga ang naaakyat. Sobrang nahirapan din talaga sila sa pag-akyat dito. Ito ngang si SK Chairman ay kaaakyat lang. Pero yung iba ay naandun pa sa kalahati. Dumating na rin itong si B-Boy at Mary Grace. Bumaba nga ng hagdan si Bernard at Maki para kunin yung mga bit-bit na kagamitan ng iba naming kasamahan. Sobrang nahirapan kasi talaga sila sa pag-akyat. Todo support nga lang ako sa kanila. Chini-cheer ko lang sila na sabi ko kaya nyo yan. Pero believe talaga ako dito sa mga babaeng ito. Ang lalakas talaga ng loob nilang umakyat. Pero kanina habang paakyat kami, ang mga katagang naririnig ko sa kanila, sino ba ang nakaisip nito? Gusto ko nang bumalik. Abangan nyo po ang part 2 ng video. Salamat!